Kasi, di ba, may nakabinbin sa Korte Suprema. Mm. Kini-question nila, bakit yung pang-apat na complaint ang trinasmit? Kasi Mhm. dapat yung una. Mm. Kasi pang-apat, you violate the constitutional requirement that you can only file one impeachment complaint within a year. Apart from that, may problema pa sila dun sa House of Representatives kasi hindi naman continuing body yun. Mhm. Paano magkakaroon ng jurisdiction pa sila? Tapos na sila eh. Mhm. Kaya yung dalawang constitutional issues na yun, pag yun na-resolve against the respondents, di hindi tuloy ang impeachment. At pag natuloy naman ang impeachment, wala namang kaibibidensya. Pinolitical lang nila si Inday Sara. Yung confidential funds na yun, cannot even imagine how you can sue her ang ground mo, confidential funds, when the notice of disallowance has not even become final. So, kung gagawing ebidensya, kaya mulat sa poll, sinasabi ko na talagang ang goal nyo lang, tanggalin si Inday Sara sa 2028 bilang kandidato sa Panguluhan. Kasi pag na-convict ninyo, perpetual disqualification. Mhm. Di matatanggal siya. Kaya nila nilusan niya. Ang problema nila ngayon, nagsalita ang taong bayan. Unang-una, nung kinontra ng Iglesia ni Cristo at maraming sumama sa kanila sa pagkontra nila sa impeachment. 3 milyon ang inabot all over the Philippines. Pangalawa, pinakita ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Mabuti nga, balota ang pinadaan nila sa pagkontra, sa pagtanggi, pagtutol, pagprotesta. Yung galit nila, pinadaan nila. Bumagsak lahat. Yung mga tarang kumontra sa mga Duterte, yung mga umapi, yung mga lumabag sa kanilang karapatan. Kaya may problema sila doon. Kaya ever since, sinasabi ko na, regardless of the outcome of the elections, yung mga senador na yan, maliban siguro sa isa, dalawa, na fanatic kontra sa mga Duterte, titingnan nila ang pulso ng bayan. At ang pulso ng bayan ngayon ay kontra sa impeachment. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang lahat na lumantad na kontra sa mga Duterte. Maliban pa na mas malaking bahagi yung ginawa nilang pag-arestong illegal at pagsuko nila sa katawan ng Presidente Duterte sa Hague. Talagang pinakita ng taong bayan, ayaw nila yung ginagawa ng gobyernong ito. Kaya kahit na sino ang manalo, sabi ko, titingnan ng mga senador kung ano ang pulso ng bayan. Pag ang pulso ng bayan ayaw sa impeachment at ang nakikita naman natin na mismong resulta ng eleksyon ay pinakita na ayaw nila, yung mga yan, siguradong hindi ko kontra yan kay Inday Sara. Boboto yan pabor sa pag-dismiss at pag-absuelto sa kanya. Sapagkat they will not risk their political future plan 2028. Bakit boboto sila ng kontra? May problema sila. Nakita nila bumagsak na nga yung mga kumontra at this last election. Attorney, may nagsasabi kasi na may disconnect daw sa messaging sa kilos ng mga congressmen with regards to impeachment complaint and how it was filed in the first place with the messaging coming from Malacanang. Do you really believe magkakaiba sila ng pananaw, or do you think this is just a case of well, ayoko, sila nagsasabi na the other side playing it safe para sumalo na lang ng backlash ang Congress? Katotohanan yan, wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente. At yan naman klarong-klaro. Ang hindi lang nasunod yung tsoryang yan, sa panahon ni Presidente Duterte, hindi talaga siya nakialam. Pero ito, talagang alam natin na alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Kasi si Martin, Speaker Martin, hindi nakikilos yan kung hindi alam at hindi papayag ang Presidente. So hindi po kayo naniniwala dun sa sinasabi ni PBBM na hindi siya nakikialam sa impeachment, gano'n? Hindi. Yun ang para ilayo niya ang kanyang sarili. Pareho din yun yung sinabi niya, walang jurisdiction. Pero pumayag siyang papasukin, nagkaroon ng jurisdiction. Pumayag siya na may nag-iimbestiga. Kaya nangyayari pala balat kayo pala. Pero attorney, going back po dun sa issue ng confidential fund, don't you think po ba kung nakapag-explain si Vice President Sara Duterte dun sa usapin ng confidential fund before, proactively,
no, nakapag-explain po siya sa taong bayan regarding that, ay hahantong pa po ba tayo dito sa usapin ng impeachment? Abay, hindi ba nagpaliwanag na siya? Katakot-takot ng paliwanag ng buong Office of the Vice President na yung notice of disallowance na kinukulit ninyo ay hindi pa nga final. So hindi mo dapat yan ilatag laban sa akin. Pinaliwanag na yan eh. Pero ang gusto nilang talaga, siraan siya ng sirado. Kaya nayamot na nga siya. Sabi niya, pinuntak pala rito para lang niyo ako siraan. Ayoko na. Yun naman, oo dyan eh. Opo. Doon din po sa sinabi niyo po kanina regarding sa mga senators na titingnan nila ang pulso ng bayan. So, ibig sabihin po nito, yung ating mga senador ay hindi po nila i-check based on the evidence pagdating po sa impeachment, kundi yung kanilang mga pansariling interes? Number one, walang ebidensya. So what is evidence? What is there? Any way by which they will decide on the basis of it? Wala nang ebidensya eh. Gawa-gawa lang yung ebidensya. Meron daw po silang mga papel doon na may mga pangalan po ng mga chichirya, ganun. Naliwanag na nga yun. Ano ang paliwanag ko doon? Ang paliwanag doon is confidential funds. Confidential funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ang impormasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magtatrader sa kanila. So pag yun ay pinapirma mo na tumanggap sila ng pera, di kawawa naman, papatayin nyo, pati pamilya nila. Kaya talagang hindi dapat na ipakita rin kung sino mga tumanggap ng pera. Kaya nga sabi ng ombudsman kaya nga confidential funds, ano ba kayo? Di ba? Kasi meron daw po provision doon sa ating batas na dapat parang, anong tawag daw po doon, yung parang may logbook na stating, nandoon po talaga lahat yung mga sources. Pero apparently, wala daw po ganun sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga po pwede yun. Kasi pag ginawa mo yun, kahit na sinasabi lang, sealed, sus Mario, sealed envelope, di binuksan lang yun kung sino nandun, dinahuli na, kita na. Kalokohan yun. Kaya talagang walang mangyayari dyan sa impeachment na yan. At you cannot blame also yung mga senador if they will judge on the basis of their political future. Yeah. Natural yun. Kasi tingnan mo hindi ba yung nakaraan, si Reno? Ano bang ebidensya? Hindi lang si Reno, yung Corona. Corona. Hindi, na walang ebidensya doon. Pero ano nangyari? Bumoto ba sila on the basis of evidence? Hindi. Bumoto sila on the basis of consideration. Anong consideration? Yung pabor sa kanila, di ba? Nakita na natin. Attorney, maiba lang ako ng konti regarding yung back and forth educational debate nyo ni Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya, ba't daw makikinig sa'yo about matters of asylum, hindi nyo daw forte yun. International law, wala daw kayo alam doon. Ano po masasabi nyo sa comment ng new best friend nyo, Attorney? Ang alam po ninyo, asylum, isa lang naman ang reason kung ka mag-asylum. Pinipersecute ka rito nang walang kadahilanan. Ang tanong sa kanya, di ba, ba't ka pinipersecute? Kasi critical ako sa gobyerno. Maraming critical sa gobyerno, antitindi. Mas matitindi pa sa kanya. Bakit hindi dinidemanda? Di ba? O ngayon, siguro, baka may ginawa ka na para sa kanila, may probable cause. Gaya ng ginawa mo sa congressional hearing. Meron ka mga contradiction doon. Sabihin mo, hindi ka may-ari ng bahay o lupa. Pero sa mga salita mo, lumalabas, ikaw ang may-ari. Sinasabi mo, hindi ka abogado ng ganito. Pero yung dokumento, sabi ng Kongreso, lumalabas, ikaw ang abogado rito. Madalit sabi, siya lang ang lumika ng sarili niyang problema. Kaya sinasabi ko sa kanya, abogado ka naman, alam mo, na ang burden of proof, hindi naman sa iyo ikaw constitutionally presumed innocent. Hayaan mo ang gobyerno na ipakita nila na may ebidensya laban sa iyo kasi probable cause lang naman yan. Ikaw, you are constitutionally presumed innocent. So, my suggestion, if I were you, bumalik ka na rito kasi rightly or wrongly, tama man o mali, ang perception ng taong bayan, pag ikaw magtago doon at maghahanap ka ng asylum doon para hindi ka makarating dito, may tinatago ka, natatakot kang umuwi. Lalong-lalo na, the reason why you left is ayaw mo magpa-aresto dahil meron kang citation ng Kongreso.
uhulihin ka. O ngayon, nadagdagan pa, may demanda pa sa'yo. May arrest warrant na. Oo. Bumalik ka rito at harapin mo ng lalaki sa lalaki. Attorney, mabilis lang pa. Saan ba nagsimula away niyo ni Attorney Roque? Dati po kayo magkaibigan. Correct you there. I've been very critical of him even during the cabinet years. Kasi Okay. mahilig siyang pumasok sa isang bagay na hindi niya alam. For publicity, I'll give you an example. Tanda mo yung West Philippine Sea? Pahayag doon na hindi pa siya miyembro ng kabinete. Kung magsalita siya, akala mo nandun siya nung nagmi-meeting kami sa China. Kaya pinuna ko siya doon. Sabi ko, wala kang alam dyan, wag mong sabihin yan. In fact, yung Secretary of Foreign Affairs during our time, si Teddy Boy Locsin, Yes. he was publicly rebuked kasi pinakikialaman niya yung foreign affairs. Mahilig siya dyan eh. Kaya pinupuna ko siya. Marami siyang mga pagkakataon. Like, one time sinabi niya, matagal na, siguro 2 years ago ba, kasi daw nandiyan na ang warrant of arrest. O sabi ko, ayan na naman. Tinatakot mo na naman ang mga DDS about the warrant of arrest. Wala pa naman. 2 years ago pa yon. Marami siyang mga ganyan. Parang gusto niya palagi siyang nasa sa balita. Kasi nga, gusto niya nung maging senador. Kaya pinupulaan ko siya. Pero hindi personal yun kasi ang aking history naman, kahit kaibigan kita o kaaway kita sa politika, basta mali ka. Pag tama ka, kasama mo ko. Pag Yeah. Oo. alala, di ba? Ilang cabinet members sa mga kaibigan ko dyan na pinulaan ko. Tolentino, si Maynard Guevara, pero nung tama ang galaw ni Maynard Guevara, pinuri ko naman siya hanggang langit. Si Edward Anyo, love ko lang, pero nung sinabi ng DILG Secretary, nakasama siya, pinalatan ko rin siya. Yan si Amy Marcos, hindi ba ganun din ang ginawa ko? Wala akong kinikilingan pag mali. Pag mali. Pag tama.